So mga kamatis, mga kaibigan, alam nyo naman po yung galawan ngayon ng mga dating ML streamer. From ML, naglalaro na sila ng scatter. And yung scatter kasi talaga malaki ang bigayan dyan. Okay, so explain ko muna sa inyo kung paano sila kumikita dyan. Meron silang talent fee, yung TF, kung possible man yan. Tapos meron din sila yung affiliate link na tinatawag. Yung affiliate link, alam nyo naman siguro yan, yung mga link kung sa, kunyari ako, sa baba, may Shopee affiliate link dyan kasi available siya sa YouTube. Meron din Lazada. So yun yung ginagawa ko ngayon. Hindi na ako nagpo-promote ng sugal kasi nga, nakikita ko yung social cost nito. And recently, nagiging trending na kasi sa mga politiko na yung total banning or partial banning or controlling online gambling dito sa ating bansa or online gaming, yung mas euphemized na word na yon kasi nga technically speaking yung mga casino games are also games in general. So to euphemize that, ang tawag ng, or at least yung politically correct way of saying it is online gaming. Okay, so whether it's online gaming, online gambling, alam niyo naman yung tinutukoy ko dito sa video na to. Now let's go back here. So eto yung usually kinikita nung mga influencers. Besides this, kung kunyari part owner sila ng casino, meron din silang percentage doon. So alam niyo, malaking negosyo yan. To the point na sa sobrang laki niyan, someone like Doggy na dating ML streamer ay nag-jump ship siya from ML to scatter. Ngayon yata nag-HOK na siya, and si Record din ganon. Now, ito kasi yung sa tingin kong dapat tutukan ng mga mambabatas, yung mga streamer na nag-i-stream ng mga casinos na hindi under PAGCOR. Kasi pag hindi siya under PAGCOR, matik illegal yan. And mas marami yung illegal kaysa dun sa legal. And mas mahirap sugpuin yung illegal since yung illegal, bukod sa hindi nagbabayad ng tax, fly-by-night pa yan. Kasi wala nga kasing batas in relation to sa pagpopromote, di ba? Hindi mo kasi pwedeng kasuhan yung nagpo-promote. Ang kailangan mong kasuhan yung nagpapalaro. Okay? So, I guess yung liability ng mga online influencers natin should be questioned kapag or should be held to the highest standards kapag ganito. I mean, wala naman akong totoong beef kay Wrecker at saka kay Doggy. Pero ang sinasabi ko lang kasi, naiintindihan ko yung social cost. Once upon a time, umaamin naman ako dun na nag-promote ako ng Sabong International nung araw. Salamat sa kanila kasi kahit papano, kumita ako dun. Pero, nung na-realize ko na may social cost siya na tinatawag or nakaka-apekto siya sa maraming tao, na addict sila, to a greater extent, talagang medyo nakonsensya na ako and tumigil na ako nun. And sinabi rin ni Pangulong Duterte during that time na dapat tumigil na. Kaso, etong mga to, since the day of, anong tawag dito? Naalala niyo yun? Anong tawag dun sa sugal na yon? Yung Philwin, di ba? Naalala niyo, nagkaroon tayo ng serye doon. Sinabi ko sa inyo, magra-rug pull yon. And nag-rug pull nga, di ba? Eto ngayon, ang problema kasi dito, yung pinopromote ni Wrecker at saka ni Doggy kasi, mga fly-by-night casino yung mga yan, mga scatterist yung mga yan. Although, masasabi ko na hindi siguro mang-o-11, pero you'll never know kasi nga hindi sila under PAGCOR. Wala ka halos habol pag nag-rug pull sila dito sa ating bansa. That's the reality of it. Pero knowing Wrecker and Doggy, I don't think that they will associate themselves with mga casino na illegal. Okay? Na magpa-fly by night. Kahit nasabihin mong, well, technically illegal yung pinopromote nila. Ganun talaga eh. Ganun talaga yung buhay dito sa social media. Kung gusto mo ng mabilis na pera, ayan, kapit ka dyan sa sugal. Pero of course, nagtataka nga ako bakit sinasabi pa nila na magpo-promote ako ng sugal? It's never gonna happen. Kung sinabi kong hindi na talaga yon. It's, kasi okay naman yung kita ko dito sa social media, miski mababa yung views ko, kumikita pa rin. And I am absolutely happy with it. Okay? So, ngayon, basahin natin to kasi nagkakaroon sila ng exchange dito
na ayan, si Wrecker, tol, ang daming nangganap sa mundo pero di ka pa rin nagbabayad. I don't think naman siguro may totoong utang sila sa isa't isa, baka content lang yan. Pwede ba tong kasuhan si Doggy? Well, technically, kung in-announce niya na may utang ka at nakakasira yun sa reputation mo, the answer is yes. But for all intent and purposes, content material lang naman to, nakakatawan naman talaga silang dalawa. To the point na etong Facebook page na to, ang dami niyang anong tawag dito, ang dami niyang views or engagement because of this. Okay, pababayaran ko naman yung utang ko pero ba't need niyang pa ako i-post? Ayos, nakakahiya. Ayan. Porket di ko binayaran, pinopost, tama ba yun? Hindi, mali yun. But then again mga lods, ang problema kasi dyan, ang pinaka malaking social ills dyan mga lods is yung pagpo-promote ng sugal sa mga audience nila na mga bata. Okay? Kasi of course, sino ba naglalaro ng ML? Hindi lang naman matatanda pati mga bata And whether you like it or not, meron silang mapupulot sa iyo, 'di ba? Kung either sa salita mo, sa gawa mo, or sa whatever na pinanonood nila sa iyo. Kung nanonood sila ng sugal, ma-expose sila sa sugal at a young age. And of course, sabi nga sa kanta, di ba, nagsimula sa patikim-tikim, pililit kong gustuhin. Pero, ang akin lang kasi, sa mga influencers dyan, kayo kasi, madali na lang pumera dito sa social media. Madali lang talaga. Magpo-post ka lang ng content. Ako, in my case, magsasalita lang ako. May bayad na. Hindi kataasan, paminsan mataas, paminsan mababa, pero it will make do. Ibig kong sabihin, kung marami ka pang sources of income, this would augment yung iyong source of income sa buhay mo. Ngayon, ang masakit dito, kung gusto mo yung next level, kailangan talaga na gumanyan ka. Kunyari, gusto mo ng Lambo, gusto mo ng malaking bahay, gusto mo ng i-secure yung pamilya mo for years to come, pupunta ka dyan. Naiintindihan ko yon. Pero sana lang din, maintindihan nyo rin yung social cost na tinatawag. Kasi ang social cost kasi nitong pagpopromote ng sugal is maraming maa-addict sa sugal. You cannot escape accountability kapag merong mga taong nalulung sa sugal. So, sisisihin mo din yung sarili mo. Kailangan maging self-aware ka din na yung ginagawa mo is not entirely good. It's not also entirely bad kasi nakikinabang ka. Hindi naman natin pwedeng sabihin na, para sa ginagawa ko to para sa pamilya ko, I understand. You are totally in the right if you want self-preservation. Pero, just understand that there are consequences to the actions that you are taking. Right now, sabi nga nila, nullum crimen sine lege. There is no crime without a law punishing it. Wala naman kasing batas na nagbabawal sa mga influencer or mga artista for that matter na mag-promote ng sugal. Whether they are playing the casino game or whether they are just promoting the casino game doesn't really matter. As long as it is exposed under large platforms, people will watch and people will see, people will try. And when they try, there is a chance na mag-enjoy sila kasi nananalo sila. And when they win once, they wanna win again. But when they lose, they want to win some more by playing some more. Di doon nagsisimula yung vicious cycle of addiction sa pagsusugal. Di ba? Ngayon, of course, there is, in my case, I do believe na yung ginawa ko noon as a poker player from before, I did every necessary step not to parang mabroke dun sa laro na yon. Yung bankroll management, there is a science behind it. Kaso nga lang talaga, it depends on the game. Yung game na pinopromote nila, it does not have things like this. Meron lang talaga yon is chance. And when you leave it to chance, mga kamatis, mga kaibigan, the addiction is the chance of getting addicted to it is a lot more higher. Kasi nga, hindi mo alam kung kailan ka mananalo So, hindi mo alam kung saan yung susunod na hit ng dopamine. Remember, yung citation ni Alan Peter Cayetano doon sa kanyang World Health Organization na yung sa kanyang anti-online gambling bill. Meron siyang sinabi doon, kinwote niya yung World Health Organization doon kung gaano ka-addictive ang gambling, 2.5 times more than drugs.
Ganon siya addictive. And wala kasi siyang physical tells. All in the mind lang yan, di ba? So sana lang yung mga sana lang yung malapit na kasi yung susunod na SONA ni Pangulong Marcos, yung pang-apat niya na SONA, I believe it's on July 28, nagre-ready na ang kapulisan dito. Sana lang ma-address tong malaking problema na to. This is a social ill. Yes, totoo, malaki ang pinapasok sa atin ng kasino, pero malaki din ang nawawala. As sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero paano magiging pag-asa ng bayan ang kabataan kung sila ay nalululong sa illegal na sugal at sa scatter? Sana po yung mga kagaya kong influencer is medyo hinay-hinay lang sa pagpopromote nitong mga ganitong klaseng bagay dahil yun nga, kabataan po ang tatamaan dyan. Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga lods.